At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pong Coro Paroko, Reverend Father Douglas D. Bato. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Isidro Labrador, isang magsasaka. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaalib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayad tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay ang may-ari sa tanang kinapal. At Ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa sansinuko. Ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Opo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos, na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayo'y mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabi't araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko.
At ngayon ilinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto, o pananamit inuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang may hirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at pinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang sabing siya'y hindi na nila kita ulit. At siya'y hinatid nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tugunan ang ating pong itutugon. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan, tayo pong lahat. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang ganang, magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari do'y naghahandog sa iyo. Tugon, Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. pumawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupuri, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula roo'y maririnig ang malakas ng sigaw. Tugon, Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel. Maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan, lakas na kanilang kailangan. Tugon, Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaili. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paano tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong
hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-7 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Isidro, isang magsasaka. At sa buong Pilipinas ay marami po ang nagdiriwang ng kapisahang ito bilang pagpapasalamat sa biyaya ng mabuting ani at ang iba na may patuloy na humihiling sa tulong ni San Isidro ng biyaya ng ulan para po sa mas maayos na taniman dahil ang ating bansa ay kilala sa mga maraming lupa na kung saan ang ikinabubuhay ay ang pagsasaka. Pero tingnan po muna natin itong ginawa ni Jesus sa ating mabuting balita. Si Jesus ay tumingala at nanalangin at ang kanyang dasal ay naway maging isa ang kanyang mga alagad. Maging isa. Hindi mag-isa, hindi lang basta mapag-isa, kundi sila ay maging isa. Ibig sabihin, nagkakaisa, nagtutulong-tulong para sa iisang layunin, sa iisang misyon, patungo sa iisang paglalakbay. Iba't iba man ang kanilang mga katangian, iba't iba man ang kanilang mga karisma, pero lahat ay patungo sa isang paglalakbay. Kaya mahalaga po at tingnan natin, kung si Jesus ay nagdarasal at ipinagdarasal tayo para tayo maging isa at magkaisa. Pero kailangan nyo ng kooperasyon din ng mga taong ipinagdarasal niya. Para bang pag sinabi, minsan maraming tao lumalapit, Father, ipagdasal niyo po ako. Kahit anong dasal, kung hindi makikiisa yung ipinagdarasal, minsan matagal yung pangyayari. Kasi kung hihingi ka ng dasal, samahan mo at sabayan mo din ng kung ano na ang nararapat na pagkilos. Pag sinabi, Father, pagdasal niyo po ako para maging mabait ako. Kung hindi mo ititigil ang bisyo, kung hindi mo ititigil ang mga kalokohan, laging himala. Aasa lang lagi sa magic na magbabago. Pero wag natin baliwalain itong bahagi na si Jesus ay nagdarasal para sa pagkakaisa. Tayo ba ay nagkakaisa o tayo ay nagpupumilit na magkanya-kanya o magkahiwa-hiwalay? Kaya ngayon, tingnan niyo po, pinagdiriwang natin ang kapisahan ni San Isidro Labrador. Isang magsasaka. At kung ituring ng karamihan, ang magsasaka ay mababang uri. Pero si San Isidro ay naging banal. Naging santo. Hindi lang siya, maging ang kanyang asawa. At ano ang sikreto? Kahit ano ang kanilang pamumuhay, magsasaka man sila, hindi nila kinakaligtaan ang magdasal. Kasi ito ang nagpapatibay ng kanilang samahan, ito ang nagiging daan para sila maging isa. So, mahirap yung tanong lang tayo ng tanong sa Diyos, bakit nagkakaganito ang ating relasyon? Bakit ganito ang ating ugnayan? Bakit ganito ang buhay ng pamilya? At kahit sa simbahan, kapag nawala
ang sama-samang pagdarasal, hindi ito magiging matibay, hindi ito magkakaisa. Si San Isidro, kahit abalang-abala sa pagsasaka, hindi niya kinakaligtaan ng sumaglit ng simbahan ang magdasal. Kaya meron pong isang kwento na habang siya ay nagdarasal, ang anghel ang nag-aararo. Ang anghel ang nagpapakilos doon sa kalabaw para magpatuloy ang pagbubungkal ng lupa. Kasi masigit na mahalaga na mabigyan ng importansya ng bahagi ng ating buhay ang pagdarasal. So, sa lahat po ba ng mga mag-asawa, lalo sa mga nanonood sa online, sa mga nasa abroad, sa mga pamilya, may maaalala ba tayo? Kailan tayo huling nagsama-samang magdasal? Lagi nating ginajustify, busy tayo, abala tayo, pagod na tayo. Kung alam mo lang yung kahalagahan na maidudulot ng sama-sama at lalong-lalo na sa pangunguna ng isang ama. Si San Isidro ay isang asawa. At siya yung mismong nagpapakita ng mabuting at pangunguna sa pagdarasal. Hindi rin naman imposible at hindi rin naman malayo na pwede rin tayong maging mga banal. Kung kakapit lang tayo talaga sa ating buhay pananalangin, nasa dasal. Akala nyo, pangalan lang, salita lang, dasal lang. Pero walang kasing yung halaga, yung amount, hindi matutumbasan at hindi mapapalitan yung pagkilos na ginagawa ng isang ama, ng isang asawa na lumuluhod at nagdarasal para sa kanyang pamilya. Nawa, katulad ni Jesus, hangarin natin na tayo po ay maging isa. Amen. Tumayo po ang lahat. Sabay-sabay nating darasalin ngayon ang Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan, at ng mga kahangangang kalikasan, na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kami sa masamong ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga taong ngayon. Umahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente at patirin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon. Nang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawahan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha. At tubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan. Mapanangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino
sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Nang ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lang. Pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro, ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Pagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Tumayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Humayo na't ipahayan kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Umayon at ipahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.